So alam nga po nating lahat na pansamantalang na-postpone ang mega rematch ng ating pambansang kamauman ni Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. na siyang nakatakda sanang ganapin sa buwan ng September. At dahil nga po dyan ay naging prangka ang MP Promotions President Sean Gibbons patungkol sa estado ng rematch. Sa latest interview kay Gibbons ay sinabi nitong sa katunayan umano ay sa palagay niya ay malabo nang mangyari ang rematch ng dalawa. Masyado daw kasing madaming bagay na kailangang asikasuhin at ayusin si Mayweather kagaya ng mga kaso at utang nito sa labas ng boxing. Bukod dyan ay edad na daw ng 50 anyo si Mayweather sa susunod na taon, kaya hindi niya daw sigurado kung magiging interesado pa rin ng mga fight fans na makita ang laban. Lalo pat 12 taon na ang nakakalipas magmula ng unang magtuos ang dalawa. Bukod dyan ay sinabi din ni Gibbons na sa tingin niya umano ay exhibition fight lang talaga ang gustong mangyari ni Mayweather at salungat umano ito sa kagustuhan ni Pacquiao at ng Netflix na isang professional fight. Kaya masyado na daw magulo ang sitwasyon na ito ngayon. Ang pahayag po na ito ni Gibbons ay hindi tumugma sa pahayag ng CEO ng MP Promotions na si Josh Matur. Kung si Gibbons kasi ay negatibo na sa rematch ng dalawa, ay kabaliktaran naman para kay Matur. Ayon po kasi dito ay matutuloy pa rin daw ang rematch ng dalawa, subalit sa ngayon umano ay naghahanap daw muna sila ng ibang laban para kay Pacquiao habang inaayos ni Mayweather ang mga kaso nito. At masyado umano silang nagiging maingat sa mga galaw nila nang dahil sa sinisigurado umano nila na dapat pagkatapos ng susunod na laban ni Pacquiao ay may sapat pa rin itong oras at panahon upang makapagpahinga at makapasok ulit sa panibagong training camp para kay Mayweather. Dahil dyan ay medyo magulo ang sitwasyon ngayon dahil magkaiba ang pahayag na sinasabi ng dalawang namamahala sa MP Promotions. Sa kabilang banda naman mga idol ay dahil nga po sa naging laban ng WBC Featherweight Champion Shushu Carrington kahapon kontra kay Rene Palacios at ng laban ni WBO Lightweight Champion Abdullah Mason kontra kay Albert Bell ay ang siyang patunay at pwedeng maging butas kung bakit pwede na talagang labanan ni Naoya Inoue ang angas ng Pinas na si General Casimero. Ito po ay dahil ang hinarap ni Carrington kahapon na si Palacios ay WBC number 10 contender lamang. Pero binigyan niya pa din ito ng pagkakataon na magtuos sila. Habang si Mason naman ay ang hinarap na si Albert Bell ay WBO number 6 contender lang din. Ito ang nagpapatunay na kung gugustuhin ni Naoya Inoue na labanan si Casimero ay pwedeng-pwede na talaga dahil number 4 contender na si Alas para sa WBO belt niya. Pero syempre may mga magsasabi na naman na hindi naman pwedeng ikumpara si Inoue kay Carrington at Mason dahil ting-isang titulo lang ang hawak nito. Habang si Inoue ay isang undisputed champion kaya madaming contender sa bawat titulo na hawak nito. Pero tandaan po natin na noong taong 2021 ay pagkatapos labanan ni Inoue ang noong number 1 IBF mandatory challenger na si Michael Dasmariñas ay 6 na buwan lamang ang makalipas ay mas pinili niya pa rin labanan ang nooy IBF number 6 contender na si Aran Dipaen. Ito ay sa kabila ng may hawak din siyang WBA belt. Pwede niya naman din sanang labanan ang mga contender sa WBA. Pero bakit magkasunod niyang nilabanan ang mga IBF contenders? Yan po ay dahil mas pinili ng kampo ni Inoue na magsagawa ng voluntary defense kay Dipaen ng IBF kaysa humarap sa mga top contenders ng WBA. Kaya patunay po yan na isang hiling niya lang na gawin ang laban kay Casimero bilang WBO voluntary defense ay agad na itong maikakasa. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.